Mga kababayan, lalo pa pong lumakas ang bagyong Yuan at ngayon po ay isa na itong ganap na super typhoon. Nasa category 5 na rin po tayo or naitaas na rin ang signal number 5 sa malaking bahagi ho ng Luzon. Aalamin po natin yung mga lugar na kanyang dadaanan pa, yung mga impact nito, yung mga direksyon na posibleng mangyari, yung mga senaryo, landfall senaryo, lahat po yan ay aalamin natin. Titignan din po natin kung ito nga ba ay matagal magiging super typhoon or babalik po sa pagiging typhoon category. Bago tayo magpatuloy, baka naman po pwede nyo i-like yung ating video, yung update natin. Malaking bagay na ho yun sa aming mga weather forecaster. Maraming salamat po. Tara, samahan nyo muna ako at ipapakita ko sa inyo yung nangyayari sa kalagayan po ng ating panahon ngayon. Kasi nga po, malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay apektado na ng lawak po ng sirkulasyon ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Kung makikita nyo po sa ating live weather radar o system, balot na po ang buong Pilipinas ng sirkulasyon po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. Sa huling pagkatala po mga kaibigan, ang bagyong Yuan po ay kumikilos po pa west, northwestward over the coastal water po ng Camarines Norte. Kaya naman yung mga taga Camarines Norte nararamdaman na yung bugso ng malakas na hangin na may kasamang mga pag-uulan dahil po sa Super Typhoon Yuan. So hindi pa yan yung pinaka talagang todo niya, lalakas pa yan pagdating po ng gabi hanggang sa Lunes po ng madaling araw. Ang bagyong Super Typhoon Yuan, huli hong namata nito mga kaibigan na mayroon pong layo na 135 kilometers north-northwest of Vera, Catanduanes. Sa Catanduanes, yung impact ng bagyo, matindi. Nakita nyo naman sa ilang mga video clip na mga kababayan natin doon. Kamusta ho kayo dyan? Talagang hindi okay ang kalagayan natin ngayon. Kaya ngayon sinasabi ko, importante alam natin ang lagay ng panahon. Or meron din itong lokasyon na 100 kilometers northeast of Daet, Camarines Norte. So ito po, aalamin natin ngayon yung malaking bahagi po ng Luzon na apektado na at naitaas na hanggang signal number 5. Ang signal number 5 po, yan na yung pinaka-highest peak or pinaka-highest point na lakas po ng Super Typhoon Yuan. Signal number 5 tayo ngayon na meron pong bilis ng hangin na umaabot sa 185 km per hour hanggang 250 km per hour. Ay apektado ang bahagi po ng southern portion po ng Quirino, kasama ang southeastern portion po ng Nueva Vizcaya. Yung mga lugar na yan ngayon ay talagang nakakaranas ng tuloy-tuloy malalakas na pag-ulan. Kasama rin sa apektado ng signal number 5 ang northeastern portion po ng Nueva Ecija. Kasama rin ang central portion po ng Aurora, Polillo Islands, northern portion po ng Camarines Norte, northern and eastern portion po ng Camarines Sur, yung mga lugar po dyan, kasama rin ang northern portion po ng Catanduanes. Ang impact po ng signal number 5 ay medyo matindi, pero kung nakikita nyo naman kahit papaano dahil nga sa paghahanda natin, medyo nakakaya na mga kababayan natin, lalo na po dyan sa Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur. Ang signal number 5, meron lamang po ito na warning lead time na 12 hours. Ibig sabihin sa loob ng 12 hours, yan talaga mararamdaman yung pinakabugso po ng signal number 5. Ang signal number 4 naman natin, please kaibigan, tapusin nyo po ito. Napaka-importante, buhay po magsasalba kapag alam natin yung update. Signal number 4 ay nakataas po sa malaking bahagi po ng southern portion po ng Isabela. Kasama rin po ang bahagi po o daris po ng Quirino, bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion po ng Ifugao, kasama rin ang Benguet, southern portion po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, daris po ng Aurora, ilang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion po ng Zambales, kasama rin ang northeastern portion po ng Tarlac. Yung mga lugar na yan ay nakakaranas ngayon ng malakas na pag-ulan dulot ng signal number 4 ng Super Typhoon Yuan. Kasama rin ang easternmost portion po ng Pampanga. Actually marami po. Kasama rin ang easternmost portion po ng Bulacan. Malalawak yung mga lugar dyan mga kaibigan. Northern portion ng Rizal, kasama din sa signal number 4. Northern and eastern portion po ng Quezon, apektado rin ng signal number 4. The rest ng Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur, northeastern portion po ng Albay. Actually mga kaibigan, pag sinabi natin signal number 4, matindi yung impact nito, lalo na kapag direktang tumatama o dumadaan po ang bagyo. Example natin, ang Typhoon Tina
Quirino na tumaas lamang hanggang signal number 4 yung impact, grabe. So imagine niyo yung epekto sa Cebu City ay posibleng maranasan po sa mga lugar na aking binanggit. So 12 hours din po ang duration time or warning lead time ng signal number 4 na merong lakas ng 118 to 184 kilometers per hour. Ang signal number 3 natin, mga kaibigan ko, mga kababayan, ay nakataas pa rin po sa southern portion po ng mainland Cagayan. Kasama po dyan, mga kaibigan, ang bahagi ng Isabela, central and southern portion po ng Apayao, yung mga lugar na yan, Abra, Kalinga, Mountain Province, the rest po ng Ifugao, southern portion po ng Ilocos Norte, signal number 3, yung mga lugar na yan, the rest po ng Ilocos Sur, the rest ng Zambales, Bataan, the rest ng Tarlac, ilang bahagi ng Pampanga, the rest po ng Bulacan, Metro Manila, yan may nagtatanong sa akin kanina, Metro Manila, signal number 3, Cavite, Batangas, the rest ng Rizal, Laguna, ilang bahagi ng Quezon, Marinduque, the rest po ng Albay, Sorsogon, Ticao, at Burias Island. Dahil po sa lawak ng sirkulasyon ng hangin na umaabot na po ngayon sa 900 to 1,000 kilometers, yung radius niya, no, o yung outer radius bands niya, no, yung umiikot na yan, yung spiral clouds na yan, nasa 900 to 1,000 kilometers na halos buong Pilipinas po ang naaapektuhan. So, eto naman, mga kaibigan, ang signal number 3, apektado rin dyan sa may area ng Visayas, ang Northern Samar. Sa signal number 2 naman natin, apektado pa rin ng malaking bahagi ho ng Luzon, kasama yan, the rest ng Cagayan, including Babuyan Islands, yan yung extreme northern Luzon yan. Ilang bahagi ng Apayao, the rest po ng Ilocos Norte, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Romblon, the rest po ng Masbate. Dahil nga po bahagyang bumaba yung pinaka-trap or area of probability ng Super Typhoon Yuan na apektuhan ngayon ng bahagi ng Visayas. Kasama dyan ang Eastern Samar, Biliran, northern and central portion po ng Leyte. Kasama rin, mga kaibigan ko, yung mga lugar po na binanggit ko na yan sa posible po makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na may kasamang malalakas po na hangin dulot ng Super Typhoon Yuan. So eto, take note, signal number 1 natin, meron pa rin, nakataas pa rin dyan sa may Batanes, northern portion po ng Palawan. At yung mga lugar na yan, kasama po, no, kasama din ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Sa parte po yan ng Luzon. Sa Visayas, signal number 1, apektado pa rin. The rest po ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, including Bantayan at Camotes Islands. Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa may Antique. So, hindi rin nakaligtas ang bahagi ng Mindanao sa trap or extension po ng hangin ng Super Typhoon Yuan na ngayon ay apektado. Signal number 1 tayo dyan sa Mindanao, sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion po ng Agusan del Norte, kasama po ang northern portion po ng Surigao del Sur. So, hindi na po yan tataas pa hanggang pinaka-signal number 5 na lamang. Pero habang ito itinatawid niya ang bahagi po ng Northern Luzon, posibleng mas maranasan natin or maramdaman natin yung pinaka-impact po ng signal number 5. Actually, yung mga nararanasan po ng mga pag-uulan ngayon, hindi pa yan talaga yung pinakamalakas na epekto ng warning signal number 5, no? Kumbaga, yung mga pag-uulan, mga kaibigan, ngayon, nasa signal number 2 hanggang 3 pa lamang yan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, dapat lagi po tayong alerto. At dahil po sa patuloy at mas lumalakas pa na epekto ng Super Typhoon Yuan, ay meron po tayong heavy rainfall warning. So bago kayo lumabas o kung lumabas kayo, kung uuwi kayo, i-check nyo mabuti muna yung mga heavy rainfall warning. Kaya ngayong hapon na ito, asahan natin ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan hanggang bukas po yan ng Lunes. Meron po tayong ine-expect ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon na 200 mm sa dami ng pag-uulan. Take note, makinig po kayo, tapusin natin yung video sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, sa may Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at sa may Albay. At meron ding 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Cagayan, Apayao, kasama po, mga kaibigan, ng Abra, Tarlac, kasama rin ang bahagi ng Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Samar, Biliran at Northern Samar. At medyo hihina naman from 50 to 100 mm. Ang dami ng pag-uulan sa may Batanes,
Oriental Mindoro, kasamang Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Samar at sa may Leyte. So bukas naman po ng hapon, Lunes ito ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon po mga kaibigan ko, mga kababayan, ay meron tayong aasahan pa rin na 200 mm sa dami ng pagulan sa may Benguet at sa may La Union. 100 to 200 mm sa dami ng pagulan din sa may Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, sa may Tarlac, Zambales, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Bataan at sa may Pampanga. Meron din tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pagulan sa may Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, kasama ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal, Aurora, Quezon, kasama ang Quirino, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque. Yang mga lugar ho na yan ay patuloy na makakaranas ng mga pag-uulan. Yung pinakamababa natin, nasa 50 mm sa dami ng ulan. At yung pinakamataas naman, 200 mm or more yung dami ng pag-uulan na mararanasan. So kung pagbabasihan natin at titignan natin yung pinakagalaw po ng Super Typhoon Yuan, meron pa siyang mga lugar na dadaanan sa mga susunod po na mga oras. So napaka-importante na dapat ay malaman natin yung mga next na lugar po na dadaanan ng Super Typhoon Yuan. So makinig tayong mabuti, hindi pa tapos ang update natin. Please pakiusap, tapusin nyo ho, para ho ito sa ating lahat, sa kaligtasan natin. So pagdating po ng alas 11 ng gabi, mamaya ho, ito yung sinasabi natin na mas lalakas pa ang Super Typhoon Yuan dyan po sa bahagi ng vicinity ng Pantabangan, Nueva Ecija. No? At pagdating naman po, ito, bukas ho ito ng umaga ng alas 11, magsisimula hanggang alas 5 ng umaga, hanggang alas 11 ng umaga, bali araw po ito ng Lunes, 135 kilometers west of Bacnotan, La Union, ang lokasyon po ng Super Typhoon Yuan, at ito ay lalakas pa rin sa typhoon or Super Typhoon category. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, bukas ho yan ay 240 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Pero pagdating naman po, eto po no, pagdating po ng Martes ho ng umaga hanggang sa madaling araw po ng Miyerkules, ito ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility na magkakaroon po ng lokasyon na 375 kilometers west of Calayan, Cagayan. 400 kilometers west of Itbayat, Batanes naman sa mga susunod po na mga oras. Bali araw po yan ng Martes hanggang sa Miyerkules. So ang senaryo po natin dito, kahit lumakas po ang Super Typhoon Yuan, basta nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay mawawala na po ito ng direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating Luzon. Ngayon nakikita natin na kahit dikit na sa kalupaan po ng North Luzon, dyan sa ating landmass ang Super Typhoon Yuan, hindi ganoon katindi yung impact. Tulad na aking sinabi nung mga nakarang update natin na ang Super Typhoon po na tatama dyan sa may North Luzon, bahagi ng Luzon, sa landmass or kalupaan ng Luzon, ay nagkakaroon ng paghina or pag-weaken ng kanyang lakas or bugso ng hangin dahil po sa mga kabundukan. Lalo na po kapag tinatamaan nito or nasasagi nito yung bundok po ng Sierra Madre. Kaya nga po ngayon na-appreciate natin yung mga bundok na malalaki sa mga lugar po natin. Talagang mabuti ang Panginoon dahil hindi niya hinahayaan po na mapahamak ang mga kababayan natin. So kung makikita nyo, kahit po ito ay nasa Super Typhoon category na, yung impact niya ay parang tropical storm lamang. Which is, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil po kahit nakataas ang signal number 3 sa Metro Manila, ilang bahagi naman ng North Luzon nakataas na signal number 4 hanggang signal number 5, hindi po ganoon katindi ang bugso. Pero ipapaalala ko sa inyo, pagdating po ng gabi ngayong araw po ng Linggo hanggang sa madaling araw ng Lunes, no, kasagsagan po ng tulog yun ng ibang mga kababayan natin. Diyan po sobrang mararanasan yung impact or paglakas po ng hangin ng Super Typhoon Yuan. At titignan natin sa ating tinatawag na track intensity forecast, yung area of probability ng Super Typhoon Yuan, talagang nag-record siya, no? Alam nyo yung pag-ikot niya, bumalik siya. Tipong nakalabas na o lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Tuesday hanggang sa Wednesday, at bigla naman itong papasok or nagbabadyang pumasok po muli sa loob ng PAR
pagdating po ng Thursday at then lalabas naman sa Friday bilang isang low pressure area. Alam nyo dahil nag-record ang Super Typhoon Yuan, bahagya itong bumaba dyan sa may Eastern Visayas. Kaya yung mga kababayan natin nagtatanong, no, bakit daw halos yung mga pag-uulan dito sa Super Typhoon Yuan ay hindi kasing lakas ng Typhoon Tino. Magkaiba kasi sila, kahit malawak po ang sirkulasyon ng hangin ng Super Typhoon Yuan, yung mga lugar naman na dinadaanan niya hindi naman masyadong matubig. Tulad po dyan sa North Luzon. At papaliwanag ko sa inyo na ang Super Typhoon malalakas sa bagyo, mas lumalakas kapag nasa tubig. Pero kapag nasa lupa, nanghihina yan or nababawasan po yung intensity of pressure na meron po sa kanya. Kaya ipagpasalamat natin na ganun lamang po yung nangyari. Pero syempre hindi pa naman tapos, hindi rin tayo pwedeng maging kampante dahil hanggat hindi pa talaga officially nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Yuan, lalo na po pagdating ng Martes hanggang si Miyerkules, patuloy natin mararanasan ang impact po ng Super Typhoon. Ito, may mga importante akong paalala na dapat nating baunin ngayong araw po ng linggo hanggang sa bukas. Kapag may bagyo mga kaibigan, ito napaka-importante, manatili lang tayo sa ating mga kabahayan. No? Yung mga senior, kamusta po kayo dyan? Night time, mga lolo at lola, kamusta po kayo dyan? Sit back and relax lang po kayo. Huwag po kayo muna lumabas ng mga bahay ninyo dahil delikado. At lalo na ngayon, tuloy-tuloy yung mga pagulan. Lagi kong sinasabi, mag-imbak ng pagkain. Siguro naman ho, yung iba nakinig sa akin, pero yung mga hindi po nakinig, no, pwede pa naman tayong bumili. So, manatili lamang sa loob ng bahay, unang-una. Pangalawa, i-off natin ang mga kagamitan, mga electric appliances, yung mga saksakan ng TV, refrigerator, washing machine, lahat ho yan. Lalo na kapag yung alam nyo, yung lugar ninyo ay medyo bahain. Lalo na po sa parte ng Metro Manila. Malawak ang Metro Manila, talagang bahain yung mga lugar dyan. At pagdating dyan mga kaibigan, kinakailangan din natin mag-stay away sa mga bintana, no? Lalo na kapag mayroong malalakas na hangin. Ang mga bintana natin, lalo na kung yan ay salamin talaga, mabilis yan mababasag dahil nga po sa lakas ng impact ng hangin. At lalo na kapag sinabayan niya ng mga bugso, ng mga bato, tumatama dyan, delikado po talaga. At mag-stay away tayo sa bintana nga po. Yung pang-apat, makinig tayo sa mga update. So ito pong update natin ay talagang dapat nyong baunin at i-share sa ating mga kakilala dahil ang ginagawa natin dito, hinihimay-himay natin. Actually, mga kaibigan, napapausan po talaga ako magbalita pero ito talagang parang sa heart ko na rin para po makapagbigay ng update sa mga kababayan natin. Napansin nyo, medyo humina yung boses ko. At yung pang-lima, sa mga paalala natin kapag may bagyo, maghanda po sa paglikas yung mga lugar na sa tingin nyo alanganin na, no? Sa paanan ng bundok nakatira, malapit sa mga baybayin, no? Sa mga seaboards ng ating bansa, malapit din sa mga bahaing lugar, landslide prone area, yung mga lugar po na malapit sa mga ilog, lumikas kayo ngayon din, no? Ako na nagsasabi, mas maganda yung safe po yung ating kapaligiran, no? Yung lugar natin sa banta ng Super Typhoon Yuan. At eto din, yung mga importanteng dokumento at gamit natin, kailangan nating itabi, no? Kailangan, meron din tayong go bags, emergency kit, meron po tayo laging dapat baon na ganyan dahil kapag ganitong mga season talaga na malalakas ang mga bagyo, yan yung mga pangunahing kailangan natin. Yung tipong isang bitbitan mo lang, kailangan dala-dala na lahat, kompleto na, meron tubig, may pagkain, merong medicine, may mga gamot, may mga bagay na kailangan. Yung mga phone natin, please, kung may mga ibang gamit kayo na hindi nyo naman maiangat sa mga taas, no, yung phone itabi nyo. Bakit? Importante yan pang rescue para alam natin kung saan tayo tatawag ng mga rescue, no, para din pang update sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin sa kondisyon po ng kalagayan ng panahon. So yung mga binanggit ko na lugar kanina, lalo na po yung mga apektado ng signal number 5, kamusta ho, no, ang mga lugar nyo ngayon? Please pa-comment naman po ng mga lugar ninyo kung ano po ang kalagayan dahil gusto ko din malaman kung ito bang Super Typhoon Yuan talagang matindi na yung pinsala sa mga lugar po na tinatamaan ngayon ng signal number 5. Kasi ang signal number 5 natin, matindi po talaga ang kategorya yan, nasa 185 to 250 kilometers per hour yung magiging max na lakas ng kanyang hangin. So yung mga lugar sa Aurora, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Catanduanes. Yung Catanduanes, kaninang umaga pa, ang tindiho ng bugso ng mga pag-uulan. At alam ko yung mga kababayan natin doon, kailangan na po ng rescue.
please naman po mga kaibigan, kung meron tayong magagawa kahit papaano, makipagtulungan po tayo, no? Kumontak tayo ng mga rescuer pag may nakita tayong mga bagay o mga tao, mga kababayan natin na nasa peligro po ang buhay. At gayon din, lalo ko sinasabi, napaka-importante na manalangin po tayo sa Panginoon sa ganitong mga sitwasyon. Ang Super Typhoon, bagyo lang. Mas malaki ang Panginoon ng Diyos natin dyan, na talagang etong mga bagyo na ito ay talagang binibigay o inaalaw ng Panginoon para i-remind tayo na nandyan lamang siya, nakasama natin siya sa bawat problema, bagyo, mga lindol man. At etong mga bagyo, mga kaibigan, na binibigay o inaalaw ng Panginoon ay nagre-remind sa atin na we are nothing. Wala tayong kwenta kapag wala po tayong Diyos sa ating buhay. Dahil sa Kanya lamang tayo lalapit at hihingi po ng protection sa bawat oras po ng ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay anumang oras. Hindi natin alam ang masasabi natin, lalo na po ngayon, Super Typhoon category ang bagyong Yuan. Kaya po mag-ingat tayong mabuti. So sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. No? Mamaya mag-update po muli ako. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat.